Naging emosyonal si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice nang idetalya sa GMA Integrated News ang pagtanggal sa kanya bilang Senior Deputy Minority Leader. Anya si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang nasa likod nito dahil sa mga puna ni Erice sa administrasyon. Itinanggihan ng ilang kongresista. May unang balita si Darling Kai. Bakit kayo emotional? Kasi mahirap naman yung ginagawa ko eh. Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nakikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos ko magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Boji di nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, ano niya, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Malalim mag-isip, tulong yun. Itinanggi ni Libanan na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay distinguished colleague Erice that I think you see this coming. Ibig sabihin, pinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Ibig kong sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenar. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Pumalag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihing tila sunod-sunuran lang kayo? Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero alegasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po posible. Tagal-tagal niya ng congressman. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House Minority Leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni House Majority Leader Sandro Marcos at ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Erice. Hinahayaan ng saligang batas ang bawat kapulungan ng Kongreso na pumili ng kani-kanilang mga opisyal sa paraang tingin nila ay kailangan. Pero ayon kay Dr. Maria Fe Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, delikado kung sakaling totoong aligasyong hindi malayang nakapagdedesisyon ang minorya ng Kamara. Hindi maganda yon kasi walang ibang ideya
walang ibang different perspective na pumapasok doon sa conversation and debate. So parang nagkukunwari lang. Sabi pa ni Mendoza, isa pang mahalaga ay siguruhin na independent o may sariling mga desisyon ang legislatura at hindi naiimpluwensyahan ng ibang sangay ng pamahalaan. Mali yun kasi nga wala na compromise yung yung independence of each branch of government. Tapos wala yung checks and balances. So ang mo doon, kung wala kang checks and balances, di para na lang tayong yun nga yung mga na yes men lahat at wala nang ibang magbibigay ng parang kakaibang opinion. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.